Omnikalong dito gizi. Sinasabject fayo. Mayun din isasama kita sa reason. Sa bawat kabasaang naririto sa inyong mga mata na puno ng pangarap, ngunit madalas ay may bahid na puyat at lihim na lumas. Titigan niyo ang iyong mga pala. Lalo limas, may kanvyo. O baka naman nanginginig sa takot. Batiin ninyo ang inyong sarili dahil sa kabila ng lahat ng dagol. Nandito kayo. Unini nga, lumalabay. Ang ating estafali ay hango sa isang panghapong bitaway sa gitna ng matinding hirap. Sinasabi ko sa iyo, mayroon sasama kita sa paraiso. Ngunit huwag kayong magkakamali, ang paraisong kinutukoy po rito ay hindi sanduglad na makahamtan lamang pagkatapos ng huling hininga. Ito ang paraisong itatayo natin dito sa lupa, sa gitna ng inay ng EDSA, sa likabok ng kalsada, at sa sida walang tatapasang riyat ng buyat yung buhay estudyante pumanda daw sa. Ang paraiso ay ang tagumpay na hindi binidigay sa ating ng tadhana, kundi ang tagumpay na pilit nating ninakaw mula sa marafas na kamay ng pahirapan. Nagsisimula ang lahat sa frigati, iyong pihating nanunood sa buto. Aminin natin, ang pagiging Pilipino ay madalas na pakikipagpatintero sa kamalasan at pakikipagvunot sa sistema na tila idinisenyo para tayo ay mabigo. May mga gabi tayong hindi makatulog dahil ang inay ng humapanam na sikmura ay mas malakas pa kaysa sa pangarap nating maging doktor, abubazo, o maging engineer. Ang hobot natin ay hindi lang galing sa tawi sa paghibig, kundi galing sa pagod ng ating mga magulang na ang katawan ay tila makina na rin nauubusan ng langis. Nararamdaman po ang bigat ng inyong mga balikat. Ang takot na baka ang iyong buong buhay ay maging sampaulit-ulit na serye ng kulang. Kulang sa pera, kulang sa pagkakataon, kulang sa swerte. Ngunit tandaan niyo ito, ang pinakamatitigas na batal ay pinapanday sa pinakamailit na form. Ang iyong pighati ay hindi sampuldo. Ito ay sanpulit sa mahabang tumusap ng iyong tagumpay. Ang iyong sosarba mo sa langit ay hindi naririnig bilang ingay, sulit bilang isang deklarasyon ng digmaan laban sa iyong pasalukuyang kalagayan. Huwag mong hayaang lamunin sa nasisi. Gamitin mo ang bilim upang mas lalo puminam ang iyong mitsa. Paano nga ba bumawan kapag ang moduwis mo tumutulak sa iyo pababa? Kapag ang failures mo ay nakapaskil na sa iyong noo at tila mas malakas pa ang boses ng iyong mga duda presa sa iyong pag-asa. Ang sekreto ay hindi ang pag-iwas sa pagkakamali, kundi ang pagyakap lito ng may kasamang jalis o galit na determinasyon. Ang bawat magsaka ay isang-aran sa kredibilidad na itutulong nito sa iyo kung paano balansihin ang iyong sarili para sa susunod na hakbang. Sa buhay, ang kabiguan ay hindi kabalistaran na tagumpay. Ito ang dasalina nito. Ang pagbawon ay nagsisimula siya sa simpleng desisyon. Ang hindi pagtanggap na ang iyong kwento ay magtatapos sa pagkatalo. Huwag kang matakot bumufunta na.
Ngunit ang talo, mapag-iwanan. Lahat ng eksperto ay naging tulis noong ang malaga, habang ang iba ay nagre-reklamo sa social media, ikaw ay nagpapanday ng iyong galing sa lihim. Kapag tinawanan ka nila, hayaan mo lang. Ang tawa nila ang magsisibing payapak mo pagdating ng araw na ikaw na ang nasa pagpus. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pagdakyat sa entablado at pagtanggap ng medalya na kalaunan ay kakalawakan din. Mas masarap ang tagumpay na may kasamang anghang. Yung tagumpay na alam mong muntik mo na insuko, yung tagumpay na may lasa ng dugo at alat ng lunghas. Ito ang tagumpay na may halong pawis at puyat na hindi mababayaran ng kahit anong diploma. Kapag nakamit mo na ang iyong mga pangarap, huwag mong kalilimutan ang mga kalyo sa iyong kamay at ang mga sugat sa iyong puso. Iyan ang new war medals. Ang paraiso ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang tumayo sa gitna ng bagyo ng mangiti dahil alam mo, mas malakas ka kaysa sa anumang unos. Ang tagumpay ay pag-abot sa iyong potensyal habang bitbit mo ang iyong kapwa. Walang saysay ang paraiso kung ikaw lang ang naparating doon, habang ang pamilya mo ay nasa putikan pa rin. Ang tunay na tagumpay ay ang magtutulay para sa iba. Kaya naman mga lords, mga beshi, at mga kapwa ko kabataan, heto ang hamon ko sa inyo. Huwag kayong maging biktima ng inyong sitwasyon. Maging arkitekto kayo na inyong kapalaran. Ang ngayon ay ang tanging oras na mayroon tayo. Huwag na maghintay ng perfectong pagkakataon dahil ang perfectong pagkakataon ay para lamang sa mga mahihina. Ang mga matatapang sila ang gumagawa ng sarili nilang pagkakataon. Ngayon din, simulan mo buuin ang paraisong pinangako mo sa iyong sarili. Yung paraisong hindi kayang nakawin ng kahit anong krisis. Iwanan mo ang mga negatibong tao na tanging tinathin at hindi mo kaya ang alam sabihin. Isampal mo sa kanila ang iyong resulta, hindi ang iyong salita. Isampal mo sa kanila at humingi at humina ng malalim. Lunutin ang takot at ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo gawin or kaya natin gawin bilang isang kabataang Pilipino na may pusong nagbiningas at utak na hindi sumusultol. Sinasabi ko sa inyo, sa kabila ng lahat ng hirap at pasakit, ngayong araw na ito, ang bawat akbang ninyo patungo sa pangarap ay ang simula ng iyong pagpasok sa paraisong inyong pinaghirapan. Tayo na, dahil naghihintay na ang ating tagumpay.